Aswang sa bubungan. Sa isang liblib na baryo sa Visayas, kung saan ang hangin ay malamig tuwing gabi at ang mga puno ay tila may sariling buhay, nakatira sina Ara at Ramon sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at pawid. Ang kanilang tahanan ay may bubong na luma at may siwang, isang bagay na hindi nila binigyang pansin noon, ngunit ngayon ay nagiging dahilan ng kanilang takot. Si Ara ay buntis sa kanilang unang anak at sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang kanyang pangamba. Hindi dahil sa hirap ng pagbubuntis kundi dahil sa presensya na tila palaging nagmamagsid sa kanila tuwing gabi. Nagsimula ang lahat sa mahihinang kaluskos sa bubungan. Sa una, inaakala nilang pusa lamang ito o kaya'y mga sanga ng puno na sumasayaw sa hangin. Ngunit nang dumadalas ang ingay, isang tunog na mabigat na bagay na gumagalaw at tila may naglalakad sa kanilang bubungan, nagsimula silang magduda. Isang gabi, habang natutulog si Ara, nagising siya sa isang kakaibang tunog, isang mahinang paghinga, at tila may isang nilalang na nakadapa sa bubungan. Inaamoy ang hangin. Nang tingnan niya ang siwang sa dingding, nakita niya ang dalawang pulang mata na nakatitig sa kanya. Sa kanyang takot, nagpunta si Ramon sa isang matandang albularyo sa baryo. "May aswang sa bubungan ninyo," bulong ng matanda. "Inaabangan nito ang panganganak ng inyong asawa. Kapag dumating ang oras, sisipsipin nito ang dugo ng sanggol." Nagbigay ang albularyo ng mga pananggalang, bawang, asin at buntot ng pagi. Ngunit alam ni Ramon na hindi sapat ang mga ito. Kailangan nilang maghanda. Dumating ang gabi ng panganganak ni Ara. Sa loob ng bahay, nag-iipon ng lakas si Ara habang tinutulungan siya ng kanyang ina. At sa labas naman, si Ramon ay may hawak na itak at nagbabantay. Biglang lumakas ang hangin. Ang bubong ay tila may bumagsak na mabigat na bagay. Narinig nila ang isang matinis na halakhak, isang halimaw na gutom na gutom. At sa isang iglap, bumukas ang isang siwang ng bubong. Isang mahaba at manipis na dila ang lumabas at pilit inaabot si Ara. "Huwag kang lalapit," sigaw ni Ramon. Sabay hampas ng itak. Tumilapon ang dila ngunit bumalik ito mas mabilis, mas agresibo. Sa desperasyon, kinuha ni Arang isang bote ng bawang at ibinato ito sa aswang. Isang nakabibing ni sigaw ang narinig nila at ang halimaw ay nagmadaling tumakas. Kinabukasan, nang sumikat ang araw, wala na ang presensya sa bubungan. Ngunit alam nilang hindi ito ang katapusan. Sa baryo, may mga kwento ng aswang na bumabalik, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ngayon, si Ara at Ramon ay mas maingat na. Ang kanilang anak ay ligtas, ngunit sa tuwing sasapit ang gabi, hindi nila maiwasang tumingin sa bubungan. Baka sakaling bumalik ang aswang.